Magandang araw mga kaibigan. Ito, bigyan ko kayo ng latest update tungkol sa impeachment case ni BP Sara. Kanina yung vlog ko is may post ang DZRH News, although wala pang detalye yung isinampang petisyon ni BP Sara sa Korte Suprema tungkol sa kanyang impeachment. Ito ngayon, mayroon ng update. Post naman ng ABS-CBN News 10 minutes ago. Breaking news. Ito na, may detalye. Vice President Sara Duterte has filed a petition before the Supreme Court challenging the validity and constitutionality of the fourth impeachment complaint that was eventually transmitted by the House of Representatives. VP Duterte's camp says, the petition seeks judicial intervention from the High Court to uphold due process and raises serious legal and constitutional concerns. Yon yung laman ng petisyon. Ito, yung mga abogado ni BP Sara, grabe. Fortune, Narbasa, and Salazar Law firm representing BP Duterte says the Vice President trusts that the Supreme Court will exercise its constitutional duty to safeguard democratic principles and uphold the rule of law. Supreme Court spokesperson Attorney Camille Ting confirms Vice President Sara Duterte filed a petition for certiorari and prohibition on Tuesday, February 18, regarding her impeachment case via Katrina Domingo and Adrian Ayalin, ABS-CBN News. Okay? So, dito ako natrack sa Fortune, Narbasa, Salazar Law. Ito, naririnig ko na itong mga apilyedong ito ng mga abogado. Nako, lalo na itong mga Fortune lawyers. Mga correct me if I'm wrong. Panahon ata yung impeachment ni Pangulong Erap Estrada. Ang mga abogado niya, nandyan na yung mga lawyer Fortune. Nakalimutan ko yung first name. So, matindi itong mga abogado ni VP Sara kasi sa mga ganitong kaso-kaso, pag meron kang magaling na abogado, nako, talagang safety ka. Ang isang pinakamagaling na abogadong alam ko yung si Estelito Mendoza. Magaling ito, Solicitor General panahon ni Marcos Sr. Hanggang ngayon ano pa rin, nag-aabogado pa rin although hindi na madalas. So yun po, yung fourth impeachment complaint na yun ang nai-transmit sa Senado, yun ang pine-question, validity and constitutionality. So, magbasa tayo sa mga comments. Okay. Elmer Cervantes, sa impeachment court, bank accounts can be opened without restriction. Bank secrecy cannot be used to hide the wealth. Oh, okay, no problem. Tungkol sa kasi isa sa articles of impeachment yung unexplained wealth daw na lumalabas sa ngayon, parang wala pang masyadong hawak na ebidensya ang prosecution kasi isusubpoena pa daw ang mga bank records ni BP Sara. Pagdating dito sa mga bank records, ako naniniwala ako, mga simple lifestyle lang itong mga Duterte. Kung yung mga inaakusa na unexplained wealth, no worries. Sige. Okay. Maki Alferez. Finally, the eagle is on the move. Go, go, go. BP Sara. Yeah. Talagang palaban na siya. Okay, ano pa?
Referee Notmon. Kahit aabot pa yan ng 10th impeachment complaint, wala kami pakialam. Rino Ornopia, Duterte kami, sulit. Oh, ang daming love, ang daming nakaganyan, no? Siri Rabi, if the impeachment is null and void, pwede po ba maghain ng another impeachment kahit within 1 year from the filing of the null and void? Hindi, ang alam ko, tapusin yung 1 year. Maricar Malalay de la Serna, tama yon, BP, laban lang. Steve Palaka, Battle of the Brain na ni karon. Brain, yan. Patalan niyo. Maria Fele La Rosa, very good lawyer, BP Sara, lagting abogado, Forton, yung sinasabi ko, abogadong di Campanilla. Wow! Alden Mata, sabi niya, they're shaking. Jay Parcon, good job. Krista Siren, go Inday Sara, give us nothing. Okay, so, yan po. Last na lang, Woody Gapa, laban BP Sara, save the Philippines. So, kaabang-abang po ito, ang dami ng petisyon. Katatapos kahapon din, petisyon ni na attorney Israeli Titorio seeking TRO para i-stop ang impeachment. Yung isa namang lawyer, Hinerelio, petition asking the Supreme Court to order direct the Senate to start the trial immediately. Kung ako ang tatanungin nyo, walang katatakutan ni BP Sara sa impeachment. She can defend herself. Kailang kung hindi nasunod yung proseso, bahala sila. Palagay ko may basihan ang mga abogado sa pag-file ng petition na ito. Okay mga kaibigan, salamat sa inyong pagtangkilik palagi sa ating mga video. Nakakatulong po tayo sa tribong Talandig dahil sa inyo. Dahil ang income natin binibili ng yero at pako para makapagpatayo ng bahay ang mga Talandig na tribo. Namimigay din tayo ng livelihood assistance. Nagpapatanim tayo ngayon ng saging lakatan, libre abono, technology at iba pa. So ang kasabihan, kung may itinanim, may aanihin. Panoorin nyo ang video na ito. Una ni siya ang sagingan ni Kuya Aki. Maayo gid ang tubo. Tag-abuno ka diha? Abuno. Oo, mayong hapon. Mayong hapon po. Oo. O, nag-abuno ka? Abuno ko kay tinulan naman, di. Oo. Abuno na po. Kay Oo. para mayong tubo wa. Oo. So, kuan siya. Kay patagman, upat ka bangag at bangat-bang. Kay para kuan ba tanan mo suyop. Oo, so pila man ni siya ka punuan imong sagingan? Awang 40 ni tanan. 140. Oo. Oo. So unsa man imong giabuno? Kuan ka 14 og Atlas. Aw, Gloria. Ammonium day, ammonium. Ay, Og Atlas dayon. tulo ka klase duha. Duha. 14 og Ammonium. ammonium. Oo. So nagsagol. Oo, sagol. Oo. Para sa pampatambok sa tinanom. Oo. 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 Nindot kay padayon gid mo ani sa pagginlo. Oo, kay Oo. Og maayo sad ang tubo sa imong saging. So, kuan gyud siya, mga tambok gyud. So, patag maning imo upat ka bangag. upat. Oo.
So unsa man ang imong ikaistorya karon ya nga kuan padayon sa pagpananom, sa pagsuporta sa abono. Unang-una daghang salamat sa Oo. Panginoon kay og dili tungod sa iya di man ta matagaan sa ulan. Mm. Di luoy kayo ta. Mm. Dakong salamat sa Ginoo ug usapod sa gatanaw sa YouTube nga Mm. kuan nga mas ganahan pa mi o padayon pa sila magtabang sa mga para sa abono sa among saging nga maayo iyang tubo. Mura na akong masulti. Daghang salamat. Oo, sige, salamat. Oo. Muna ni ang ilang sagingan. Ilang Kuya Aki. Ug ni Manang Imang. Muna ni ilang saging. Maayo na gyud ang tubo.